So kung tatanggalin ko yung device, ito lang, disconnect ko lang itong isang cable. So pagtanggal na to, quick release. Ayan na guys, tanggal na. Alright, so for today's video, tatanggalin muna natin itong Ayochi C6 Pro. And ikakabit na natin itong bagong Ayochi BX. Alright, so we're on our way to DC Moto Wolf. Syempre, dun tayo lagi basta may papakabit kay ADV. Ang dami na rin kasi nag-request na i-review na natin yung Ayochi BX. Yun yung bago nating dashcam. So sa mga hindi nakakalam, yung Ayochi BX, yun yung mayroon ng blind spot detection. Pero ang maganda doon sa BX, yung blind spot detection niya, physical. Meaning merong physical radar. Yung ibang blind spot detection kasi in the market right now, electronic or based sa camera. So depende sa kuha ng camera, doon din i-determine ng software kung meron bang sasakyan sa blind spot. Ang mga possible na disadvantage noon kapag poor visibility o kaya low light, baka hindi ganoon ka-accurate kasi nga dependent ka doon sa image ng camera. Compared naman doon sa may physical radar, syempre hindi ka nakabase sa camera nun. Alam niyo naman how radar works, di ba? So doon kahit madilim or poor visibility, makikita ng radar kung meron bang sasakyan or obstacle doon sa blind spot mo. Pero we'll find out, may review natin yan once na-install na. Exciting. And guys, gamit pala natin tong bagong winglet side mirror. Nahihilig tayo sa winglet no? Yung gamit natin before this one, winglet din. Pero medyo mas malaki yun. And ito naman pasok pa rin. Sinukat ko naman 4 fingers. Sakto. Iba kasi ang style pag naka-winglet ka Parang aggressive and very sporty ng dating. In case pala may magtanong kung ibibenta ko ba itong C6 Pro since papalitan muna natin, itatabi ko muna. Kahit yung mga old chiki ko nakatabi lang Parang gusto ko muna i-collect habang hinahanap natin yung best motorcycle dashcam. And when I say best motorcycle dashcam, yung features, yung quality, and of course yung value for money. Syempre gusto rin nating mahanap yung motorcycle dashcam na ibibigay sa lahat ng features pero at the same time accessible sa majority ng riders. And guys, pasensya na rin nga pala kung hindi ganun kadami yung uploads natin ngayon sa YouTube. Medyo busy lang ngayon, pero sa mga solid supporters ng Newbie Rides, follow nyo rin ako sa Facebook and sa TikTok kasi medyo mas madalas akong mag-post dun ngayon. Going back pala doon sa kakabit natin na motorcycle dashcam, yung Ayochi BX. So aside from having physical radar or yung blind spot detection, na rin yun, quick release. Kasi mahigit 1 taon na rin tayong gumagamit ng motorcycle dashcam naman. And ever since, ang talagang tanong na nakukuha ko lagi hindi ba mananakaw yan? Or baka nakawin sa mall? Madaling nakawin? Common na tanong about sa nakaw. Sa akin, thankfully, again, sabi ko nga, mahigit 1 taon na akong nagda-dashcam sa motor. Dito lang sa harap nakalagay. Hindi naman nanakaw yung sa akin. And nagpa-park din naman ako in public. Pero dun sa mga worried talaga, ang maganda dun sa Ayochi BX, naka-quick release na yun. Detachable na. So, pag nagpark ka sa mga alanganing lugar, pwede mong tanggalin. Actually, kahit hindi alanganin kung since again, naka-quick release na nga. So, every time magpa-park ka in public, tanggalin mo na lang. Para kampante ka, meron kang peace of mind. Hindi yung the whole time, nag-iisip ka, mapapraning ka, andun pa kaya yung dashcam ko. Pero if you'll ask me, goods na ako dito sa C6 Pro Kita nyo naman, pakalino ng camera. And good size din to at 6.5 inch. Nandito na tayo, DC Moto Wolf. Sir Renz, may papalit tayong bago, sir. Alright, ito na si Sir Renz. Tatanggalin na natin tong Ayochi C6 Pro. Alright. Dali lang naman tanggalin to. Kaya lang yung niya. Clamp, handlebar mount. Ito namang C6 Pro, hindi ito nakadirekta sa battery Nakatap to sa ignition key or ACC. Or ang tawag pala doon, accessories wire daw. Alright, so binabaklas na itong Ayochi C6 Pro. And para mabaklas yan, kailangan ng special tool. Ayan. Alright, medyo nabutan tayo ng ulan, pero okay lang yan. Alright, so ito na yung bago Ayochi BX with physical BSD. And quick release na rin to. Medyo bumuhos yung ulan, pero tuloy ang gawaan. Alright, so nauna na natin kinabit itong mount. Ito yung quick release. Ayan na guys, nakakabitan ni Renz ang cables. So ito na lang ang tatanggalin mo.
Isang cable na lang yung i-disconnect mo pag tatanggalin mo tong device. Testingin nga natin. So kunyari, pumarada ka na. Tanggalin mo nga rin. Kunyari, pumarada ka na. Ganyan lang kasimple. Tanggal na. Tapos tatanggalin mo lang to. Tapos pag babalik mo naman, ganun lang kadali. Balik na. Secure na yan. May plastic pa to kaya medyo parang malabo. Pag tinanggal natin yan, sobrang okay ang screen nito. Ito rin pala yung sinasabi kong physical na radar. So ito, kakabit na lang natin dito sa likod. Sukat na naman yan dapat daw 90 centimeters. Ito pala guys yung GPS. Yun yung difference dito sa BX. Nakahiwala yung GPS. Dito kasi sa C6 Pro, built-in na yung GPS. Dito. Good spot naman to for our GPS. Ilipat pala natin. Teka lang, pakita ko lang. Dati kasi dito tayo naglalagay ng camera. Dito or dito. So ngayon, dito na natin nilalagay yung camera. Yan, ganyan. Mas maangas no? Ito guys yung apat pa to, 5 pala. So 5 connections, power, GPS. Ito yung controller, front and rear camera. So itong 5 to, hindi mo na kailangan baklasin, nakatago na yan. Ito lang yung kailangan mong i-disconnect pag tatanggalin mo tong device. Problema lang pala dito, tinabas ko ng malaki to. Kasi malaki yung remote ng C6 Pro Ito ngayon, manipis na lang. Yun lang. Alright, so mukhang malapit na to. Tapos na tayo sa front camera. Itong rear camera, na-install na rin natin. Ito yung remote ng C6 Pro. Ayan, laki So ayan C6 Pro. And ito naman yung sa BX. Kahit may remote ka, madali pa rin bumusina, mag-signal, kumbaga hindi siya sagabal. Ito rin pala yung TPMS sensor no C6 Pro. Ayan na natin. So yung BX may kasama na rin yan. Paano bang pwesto natin yan? Dito Ang sabi sa manual 60 to 90 centimeters. Sakto 90 centimeters to Oo. Alright, sobrang excited na ako dito guys. Mamaya na natin tanggalin to cover, screen protector. Alright, so ito na yung IOCHI C6 Pro. Sabi ko nga kanina wala akong balak ibenta pa to. Pero naisip ko lang ngayon, mukhang yung BX na yung talagang gagamitin ko Ang ganda Although again guys, goods na goods rin to Budget meal pero kompleto na. So siguro kung may mga interesado dito, comment lang kayo. Pag-isipan ko. Yan ang maganda pala dito, meron ring Newbie Rides logo sa startup. Alright, kinakabit na guys yung radar natin. Kailangan gitna yan para accurate yung BS yan. Mga goods. Nalulusot naman pala dito sa loob yung cable. So yan, nakatago pa rin siya. Malinis talaga yung gawa dito guys. Kita nyo naman So kung tatanggalin ko yung device, ito lang. Disconnect ko lang itong isang cable. So kung tanggal na to, quick release. Yan na guys. Tanggal na. Hindi naman nanakaw. Kung babalik na kayo, very secure na yan. Then ibabalik nyo lang tong cable na to. So dito sa BX may 3 connection lang naman pala for power guys Itong sa battery, ito yung pula. Itong orange sa ignition, yung ACC. So itong itim, ground. Ito pala ginawa namin dito. Naglagay na lang ng 3M. Ayan. So hindi masyadong halata yung 3M para lang hindi umaangat yung cable. Yan. Goods na yan. Ito yung physical radar, blind spot detection. Pag sinara, ayan, yung nakasara yun lang ang kita. Yun nga lang, kung meron kang top box, hindi mo pwedeng ilagay dito. Hanap ka ng ibang paglalagyan. Hindi ko kasi malagay dito, since dito naman yung camera. Ang sabi naman sa manual, basta ilagay mo within 60 to 90 centimeters. So ito yung 90 centimeters, sakto, sinukat ko yan So 60 mga dito banda. Dito sa area mo lang ito malalagay yung radar. Ayun na, bumukas na. Confirm. So guys, tanggalin na natin to. In 3, 2, 1. Grabe yung screen nito Tire settings. Ibang video na natin kakalikutin to. Tingnan nyo guys, kaya dito ako lagi pupunta sa DC Moto Wolf Yan yung camera. Yung cable sa ilalim. Napakalinis na ang installation. Ito naman yung remote guys. Yung remote. Dito na kinabit nyo rin sa ilalim. And yung radar natin and camera. Kasi napakalinis, di ba? Ito yung front camera. May glare Teka lang, atin na yung mas malinaw to kaysa sa C6 Pro. Grabe ang linaw. Rear, hindi ko lang makita sa camera Ito yung front. Linaw Mas malinaw kaysa doon sa luma. Alright, so okay na guys. Malinis na. Nakabit na lahat ng fairings. Ito nga lang, pinutol ko ng malaki nga ito dahil doon sa C6 Pro. Pero okay pa rin naman siguro. Or baka tanggalin ko na lang.
bahala na. So kahit may remote ka ngayon, madaling bumusina, abot mo yung turn signal. Ganda ng screen, no? Format, confirm. And guys, yung SD card pala nito kasama na rin, ha? So sa mga gusto mag-motorcycle dash pero takot sila baka nakawin sa parking, ito na yung solution dyan. Quick release. So again guys, ito yung AOC C6 Pro. Sa mga interesado, PM nyo ako. Pag-isipan ko kung ibibenta ko to. And ito naman yung nakakabit sa atin ngayon, AOC BX. Yung may BSD na blind spot detection, quick release. Ang maganda dito, limited edition to kasi merong newbie rides na startup screen. Gusto ko yung size niya, tamang-tama lang. Mas crisp ang screen nito, sobrang crisp. Sige, connect natin yung phone pala ngayon. Alright, so ito na yung CarPlay. We're connected, ganun lang kadali guys. So you have Waze, you have Spotify. Yan na guys. Ibang level tong BX guys ha. Comparing sa C6 Pro, ayun o, mas sobrang responsive nito. Hey guys, kung gano'n ka-smooth yan. Wow, very impressive. Impressed lang ako sa C6 Pro. Mas nagandahan pa nila. Ito pala yung pag-switch. If I wanna switch between navigation, then balik ako ng rear camera yun. Ito pala. Ito pang take ng picture. Nice. Kung meron palang emergency, pinindot mo to, magte-take siya ng photo, front and rear sabay. Ito na yung pag-cycle sa mga apps. Ayan. Main screen, rear camera, front camera. Ito again, sa tire settings pala pwede ka mag-set ng low pressure value tsaka high pressure value. Masyadong mataas yung low pressure value. So lagay natin ng siguro 25. Para pag bumaba ng 25 and below, mag-a-alarm na yung harapan. Itong likod naman gawin natin siguro tong 27. Kasi usually ginagawa ko mas matigas ng 2 PSI yung likod. So naka 0 pa yung front and rear PSI dito. Hindi pa nababasa kasi yung manual eh. May number yata yun. Teka, tingnan natin. 01248C. So yung front is a 01248C. Yun. So 23 PSI. Yung likod ito naman. Alright. So ang gusto ko rin dito sa BX, mas malaki na yung reading ng PSI, yung tire pressure. Sa C6 Pro kasi mas maliit eh. Dito talagang naka-bold pa oh. Teka, naka-miles din pala tayo. OC ako dyan. Ito pala yung tire warning. So remember kayo na sinet natin yung sensor, di ba? O yung warning. Yung sa front 25, likod 27. Eh since yung harap natin ngayon is below dun sa 25 na sinet natin, naka-red yung front tire. Naka-tire warning. Ang galing. OC ako dito sa miles eh. Ito settings, speed unit. Yun lang pala. Gawin natin kilometers per hour. Then yung iba, mamaya na natin kalikutin. So try drive na lang natin. Radar settings pala. Yan, radar settings. So kailangan pa palang i-manual. So click pairing pa natin. BSD has been bound. Ayan na, may umiilaw na, may nagbibip na. Ito na yung sa blind spot kasi mayroong tao sa likod natin. Pag mayroon din sa blind spot mo, kusang nag-on yung rear camera. Most of the time naman naka-rear camera tayo. So hindi na dapat masyadong magmamatter yun. Pero ito, testingin natin na wala tayo sa rear camera. Alright. Magsi 6:30 na, madilim na. So, perfect time din para matesting natin yung camera nito. Kung kamusta sa low light. Again, so far, sobrang na-impress ako dito sa quality, sa features itong BX. Ayun nakita nyo? Nung nag-alarm yung blind spot, kusang nag-on yung rear view. Ayun So hindi ko alam kung kita sa camera to, pero napakaganda ng screen ng quality, ng resolution. Para kang may iPhone dito sa handlebar. Believe ako dito kasi talagang madilim na pero sa camera maliwanag. Malayo yung camera nito sa C6 Pro. Tapos kung naka rear view ka, pag meron sa blind spot mo nag-a-alarm pa rin. So meron sa kanan ko na blind spot, meron sa kaliwa, which is ayun tama naman, may dumaan, di ba? Impressive. And again, itong blind spot detection nito, physical radar to guys Again, sabi ko nga kanina, yung ibang BSD electronic or naka-base sa camera. Kaya pag madilim or poor visibility, pwedeng hindi ganoon ka-accurate ang BSD pag electronic. Pero since yung sa atin, physical radar, for me mas accurate yung ganitong setup. Nabutang pa tayo ng ulan guys. So okay na rin yun. Sabi ko nga, di ba, ang pinaka-common na tanong na nakukuha ko dito sa motorcycle dashcam is, madali bang manakaw yan? Pag nagpa-parking ako sa public, sa labas? So ngayon, nasagot na natin yun kasi ito, quick release to Pwede mo nang tanggalin yung device pag nagpa-park ka. Pero yung second na tanong na nakukuha ko is kung pwede raw bang mabasa to? So ang sagot dun is yes. May IP rating to. Post ko na lang dito. Hindi ko maalala kung IP67 ba. Pero waterproof to. So again, pwedeng mabasa. Yung syempre, anything naman na ikakabit mo sa motor, dapat naman talaga waterproof. Di ba? Malakas yung patak Ligo tayo dito. Pero ang talagang pinaka na-impress ako is yung ang camera. Sana kita sa sa Action 4. Pero yan, 6:32 na, madilim na. Pero dito sa camera natin, yun lang, basa-basa tayo guys. Buti na lang, waterproof yung bag natin.
Pero guys, yung nag-auto on yung camera pag meron sa blind spot mo, pwede mo rin palang i-turn off yun Yan na, bumuhos na. Shower time. May mga times kasi na baka gusto mong i-off yun For example, naka-navigation ka. Nandun ka sa lugar na talagang hindi mo kabisado, 100% dependent ka sa maps, sa Waze. Kaya ayaw mong mawala sa screen yung navigation. Yun, pwede mong i-off yun. Kasi pag hindi mo in-off yun, every time merong sasakyan sa blind spot mo, mawawala sa maps yung or mawawala sa navigation yung screen. Pero ang accurate din ng GPS nito Ito mo yung speed ko dito, 31, 31, 29, 30. Kasi yung speed mo dito sa IoT, sa device, is GPS based. Siyempre, yung speed mo naman dun sa panel ni ADV based sa sa ikot ng gulong. Lagyan mo natin sa rear view. So sa mga nagtatanong kung pwede ba sa ulan tong IoT BX, ito po yung kasagutan. Pwedeng pwede. Basang-basa na siya ng ulan. Ako rin, basang-basa na ng ulan. Buti na lang nakaano tayo, Pirelli Angel scooter na gulong. Kaya kahit basa ang daan, confident tayo. Alright, so itong video pala ngayon isa na lang to First impression natin dito sa IoT BX. Pero don't worry, gagawa tayo ng separate video to do a full review. Mas napakadaming features nito. Babasahin ko pa muna yung manual. Again, ang mga meron dito na wala sa C6 Pro, yung blind spot detection, for BSD, quick release, meron ding parking monitor. Pero again, I'll do a full review para mas malaman nyo yung features nitong IoT BX. And doon pala sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin guys, favor na rin, please click the subscribe button below and like and share the video. Road to 20,000 subscribers na tayo guys. Tulungan nyo na ako makuha to. Nakakatuwa yung yung blind spot detection. Kasi kahit naka-helmet ako, rinig ko nagbi-beep. Alright, so maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Sana nag-enjoy kayo. And again, sa mga interesado sa dito sa IoT BX or sa C6 Pro, meron tayong malaking discount dito. Check the description box and pin comments for my link and discount code. So kita-kits tayo guys sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.